breaking of the bread. Gusto ka? So meron tayong breaking of the bread o pagpira-piraso ng tinapay, ating pagkasalusaluhan mamaya hapon. So salamat sa Panginoon sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Yes, we pray. Ang Diyos ay mabuti. At hindi po yan, sabi nga ay hindi yan magbabago. He is the same yesterday, today, and forever. Yes, praise the Lord. At ang kabutihan ng Diyos ay inilaanan niya yan para sa kanyang mga anak. Imagine mga kapatid, binanggit ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 1 verse 4 na hindi niya ibig na ang tao mapahamak, kundi maligtas. And that is, what you call this, standard po yan pagdating po sa salvation. Hindi po niya nais ng tao mapahamak, kundi maligtas. Sa mga taong tumatanggap. Amen. So, sad to say, marami talagang tao ang nagwawalang bahala pagdating po sa sinasabi po ng Biblia. And we cannot imagine what kind of thought na nagkangari sa tao. Bakit? Tatanong niya, bakit ang tao ang hirap makaunawa pagdating sa salita ng Diyos? At kumbaga, swerte tayo sapagkat naunawa natin ang salita ng Diyos. But doon sa iba, mahirap. And according to Paul, wala naman tayong pakialam sa labas. What we are concerned is in this particular church. Wala tayong pakialam sa labas. But ang concern natin ay yung nasa loob ng church. Kaya, ganun na lang yung ating pakiusap sa mga anak ng Diyos, sa mga kapatid sa pananampalataya. Pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, na hindi tayo basta-basta talaga nabanggit ni Pastor Karen. Hindi natin kailangan mag-warti-warti pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Kung nakakilala ka na sa Panginoon, pagbutihin mo na yun. Ang hamon nga ni Joshua sa mga Israelites during the time, remember Joshua? Pero ang kinakausap ni Joshua, buong Israelita. Hindi niya kinakausap yung mga Paraseo o yung mga Canaanites. Yung mga Canaaneo, hindi niya kinakausap yun. Ang kinakausap niya, yung mga anak ng Diyos, yung Israelites during the time. Now, ano sabi ni Joshua? Sabi ni Joshua, kung inyong nalalaman at kung ano ang inyong kaisipan when it comes to serve God, do it. Kung sa palagi ninyo, ang Diyos ng mga Amorihyo ang tama, go. Kung sa palagi ninyo, ang Diyos ng Hebusyo ay siyang tama, go. Kung sa mga Diyos ng mga nasa ilog o etc., go. Paglingkuran nyo. What does it mean? Meaning to say, kung ikaw nakakilala sa Panginoon mo at kung inaakala mo na yung pinaglilingkuran ng Panginoon ay tama, paglingkuran mo na. Samantalahin mo na. But for me and my household, we will serve the Lord. And that is Joshua's philosophy during the time na
siya po ang inatasan ng Panginoon para pamunuan po ang Israel. Now, sa ating pong panahon ngayon, kung pag-uusapan po yung pagkakilala sa Panginoon, napakagandang pag-usapan niya. Because, ang pinag-uusapan niyan is salvation. Amen. Hindi pinag-uusapan dyan yung kakainin mo bukas, trabaho mo bukas, sideline mo bukas. Hindi pinag-uusapan doon yun. Ang pinag-uusapan ng salvation, which is, yan yung magiging regalo mo sa harapan ng Panginoon. Amen. Now, pagbutihin mo. Huwag kang magpapawarti-warti. At kung alam mo na tama yung pagkakilala mo, samantalahin mo. Huwag kang matakot. Kasama mo ang Diyos. Lagi natin kinakanta, dumaan man ako sa tubig, di ako malulunod. Bakit? Sagot. Yes, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog. Why? Correct. Kasama natin ang Diyos. Pero pagdating sa sakit, takot na takot tayo. Amen. Pagdating sa sakit, takot na takot tayo. Yes, takot tayo kasi wala tayong panggastos. Brother Roger, di ba? Wala tayong pambili ng gamot, wala tayong pagpadoktor. Tatakutin ka sa atin, sabi na ni Presidente Duterte, bawal ka o huwag kang magkakasakit ng COVID kasi kapag nagkasakit ka, napakamahal magpagamot. 2 to 300 up to 500,000 ang gastos. So, my God, saan ako hahanap ng panggastos? Pag ako nagkasakit, ang dami sa correct. Pero simple lang naman. Pag may Diyos ka, may pinaglilingkuran kang Diyos, hindi ka matatakot. Why? Kasi kasama natin ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Last Wednesday. Tuesday. Hapon pa lang, sabi ng anak ko ba, may naramdaman ako ng sama sa katawan ko, sabi niya. Para akong, sabi niya, ganito, maaming katawan ko. Sige nga, sabi ko na, magpahinga ka na. Kasi tumutulong siya sa akin, magawa kami ng snack, ng burger kami. Etc. Marami pang nagkataon, mayroong bisita siya. May mga kaibigan, nandun, nagkipag-usap. But with social distance, malayo. So, sa madaling salita, pagdating ng kinumagahan, 4 a.m., nagte-text yung anak ko, Ma. Agad pa ako pumasok sa loob. Inaapoy ng dagat. Pwede mong lutuan ng itlog yung kanyang loob sa init. At umiiyak. Bilang magulang, mag-alala ka. But first na ginawa natin, ito na, habang ginawa natin, pinapanalangin natin sa Panginoon. At napakabuti ng Panginoon. Kasi ginawa namin lahat ng pwedeng gawin, ginawa namin sa Kanya. So, salamat sa Panginoon. Sa madaling salita ngayon naman, ayan, medyo malakas naman. Hindi tayo nag-alala. No, hindi tayo nag-alala, Panginoon, wala kami pambili ng gamot. Lord, wala kami pang-hospital. Hindi tayo nag-iisip, Panginoon, meron bang bukas na hospital para dalhan sa aming anak? Pero ano natin, bukas na ng hospital. Then, ano nila na tumanggap ng pasyente? Amen. But first, may Panginoon. Kasama natin ang Diyos. Amen. Hindi ka mag-aalala. Although may pera kami para magpa-hospital, pero hindi. Bakit mo gugugulin ang pera para sa hospital? Pero, mayroon ka namang Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Ituturo naman ang Panginoon ang gagawin natin. Amen? Hindi tayo magkatakot. Yan ang sasabi sa inyo mga kapatid. Kaya, bilang mga magkakapatid sa Panginoon, as we gather every Sunday, kung pwede ng Wednesday, but ina-avoid nga natin, baka tayo ay
Dahil mahigpit nga, salamat. And we would like to thank through the president o yung ano ng ating kapitan dito sa lugar na ito. Salamat sa ating kapitan sapagkat di tayo inaano dito para patigilin tayo. But mahigpit sila kasi nilagyan nga ng barrier dyan dahil para ingatan yung mga tao dito. And we would like to thank that opportunity na tayo nakapagtipon dito sa lugar na ito. So yun, mga kapatid, salamat. At tayo naman, umaasa tayo na yung gawain ito ay para sa Panginoon. Tayo po ay gabayan at paglubayan ng ating po Panginoon. So, we as followers of God, we as children of God, like what St. Paul said, be followers of me, like me in Christ, Jesus. Maging tagasunod ko kayo, gaya ko naman na tagasunod ng Panginoong Kristo. And that is correct. Now, nung nakaraan, mayroong kausap sa Brother Roger sa social media, Muslim. So ano nga sabi niya? Si Pablo Mandaraya. Si Pablo ay Brother Roger, ano sa ano niya, pag-usap niya, Muslim. Kaya yung mga i-bolton. Kaya lang, di ako nakisali. So, si Pablo, ganito ganyan, may talata. Si Pablo ay marami nakalimutan ko na. Susunod, itintin natin yan. Ganito ganyan. Kaya sabi naman ni Padre Roger, we respect your belief. Respeto mo din kami. Ayan ang gusto niya sabihin. So, we respect your belief. So, and that's it. Pero, when it comes the truth, pagdating po sa sinasabi ko ng Biblia na totoo, ay kailangan natin sabihin sa kanya, si Pablo, bakit ginawa ni Pablo ito? Dahil mahal niya ang church. Sabi nga niya po si Pablo, naging wise kami sa mga gawa ni Satan. Naging tuso kami sa mga lalang ni Satan. So, hindi porque sinabi ni Pablo na tuso siya sa mga gawa ni Satan, ay tuso na siya para sa pagdideliver ng salita ng Diyos, no? Ibig sabihin, kung hindi ka magiging matalino pagdating sa mga gawa ni Satan, paglalalaman ka ni Satan. And that is, Satan did. Okay? Trabaho ni Satan talaga na to steal, to kill, and to destroy. So, anong gagawin natin? Kailangan natin maging matalino tayo. Hindi lamangan yung mga kapwa mananampalataya. Para bigyan sila ng warning sa mga gawa ni Satan. Okay? Okay. So kung talagos din tayo, i-continue lang. Now, sabi po dito ng author ng Hebrew. Now, therefore, pag sinabing therefore, ay, ngayon nga, kumbaga, ibig sabihin, parang ano ito salita niyang therefore. Malalim na ibig sabihin. Pag-isipan nyo, intindihin nyo, alamin nyo. Kaya nga, now therefore, leaving the principles of doctrine and of Christ, let us go to perfection. Now, ang mga mananampalataya, nagsisimula sa pagiging bata. Yes, alam naman natin yan. Kasi nga, dahil pag unang mong makilala ang Panginoon, napakaraming yung childish things ng mga mananampalataya nandoon. Kailangan mong matuto, kailangan mong alagaan, kailangan mong i-baby, kailangan mong pakainin ng malambot, kailangan mong ihele, kumbaga sa bata. Kapag ikaw ay nakaalam na ng katwiran ng Panginoon, ang dami mo ng pinagdaanan, hindi ka na baby pagdating sa salita ng Diyos. Kailangan mo nang kumain ng mga matitigas na pagkain. Na ang pagkain na ito ay ito yung pagkain ng kaluluwa ng isang tunay na mananampalataya. Pagkain ng isang tunay na anak ng Diyos na ang layo nito ay ituwid yung ating pagkatao.
Now, may statement si Apostol Pablo sa chapter 13 ng 1 Corinthians. Sabi ni Apostol Pablo, nung ako ay bata, I think like a child. I thought like a child. But when I become a man, I put away the childish things. Simple said. Nung ako ay maging matanda na, itinapon ko na yung pagiging bata. Anong ibig sabihin ni Apostol Pablo? Gusto niyang ipakita na ang isang mananampalataya ay kinakailangan niyang lumago sa pagkakilala sa Panginoon. Hindi ka mananatiling bata, hindi ka mananatiling alagain. Dahil natural naman na maraming mananampalataya na ang tagal na naglilingkod sa Panginoon pero inaalagaan pa rin ng church, inaalagaan pa rin ng pastor. Pero, kung titignan nyo, yung buhay ni Apostol Pablo, hindi niya pinagdaanan yung ganung sistema. Pero inilarawan niya yung kalagayan ng isang mananampalataya at naintindihan niya, pumasok sa isip kagad niya na yung kalagayan ng isang mananampalataya na kung papaano yung bata nagsisimula sa pagiging baby at yung baby inaalagaan, inunurish siya ng kanyang mother, pinapainom, pinapalagay ng gatas para lumaki. Pero kapag malaki na siya, nabubuhay na siya, natututo na siya maging independent. Now, ito po yung kalakaran ngayon ng ating mundo, mga kapatid. Na kapag nababigyan ito, pasurat kanina, na yung mga anak man natin kapag malalaki na, matuto ng maging independent. Sila na yung naghahanap ng kanilang sariling sakit ng ulo. Hello? Sila na ang naghahanap ng sarili nilang sakit ng ulo. Kung minsan hindi na makikinig sa nanay at tatay kasi mayroon na daw silang sarili nilang isip. Hello? Totoo naman yun, mga kapatid. Yan ang philosophy ng mga kabataan. Totoo naman yun. Hindi natin po pwede anuhan sila. Hindi natin sila po pwede reprimand sa kanilang gustong gawin. We can advise them. Yes, as a mother and father, we can advise. But the decision is sa kanila pa rin. Okay? Sa kanila pa rin yan. In the end, sa kanila pa rin yung decision. Sila magdadala niyan eh. Pero, totoo naman, kapag na-realize nila kung ano na yung consequence ng kanilang ginagawa, doon nila masasabi na tama pala si tatay, tama pala si lolo, tama pala si nanay. Minsan sumasagi sa isip ko, mga kapatid, kasi minsan yung mga anak ko talaga nagwawalang pangarap sila pagdating sa pagpili ko. And there are times na sumasagi sa isip ko, Lord, yung mga anak ko, kung sakali lang, pagdating na po na magiging pasawahinan, bahala ka na sa kanila. Kung magiging pasaway lang din sila sa bandang huli, bahala ka na sa kanila, Panginoon. Ay, as a father, hindi ako nangihinayang. Masabi ko, Lord, hindi pa nila nakamtan yung kanilang gusto sa buhay. No. Hindi ako nag-isip na gano'n. Lord, bahala ka sa kanila. Kasi, ang totoo niyan, pag namatay tayo, namatay sila, dumating tayo sa kaharian ng Diyos, hindi na tayo kakakilala sa totoo lang. Sabi mo, yung anak ko si Rhea, yan ang anak ko. Sabi ko sa Panginoon, no, hindi na ganyan mga kapatid. Sabi ng kanta, sa langit na lang kami magkikita, yun ang pamahalan, no? Pag nagdating sa kaharian ng Diyos, para tayong mga anghel, wala ng gender. Hindi mo sasabihin, ay, ito si Daniel, yung anak ko, oh. Akbay ko pa doon. No? Pare-pares tayo, parang anghel, wala na yung memory natin ngayon. Yung memory natin ngayon, wala na yan. Hindi ko na sasabihin, ayun si Sister Chael, ayun si Father Edison. No, hindi mo na po pwede ituro, wala na. Hindi mo na maalala yung kaisipan natin ngayon.
But sad to say, yung mga nagwalang bahala sa Panginoon, yung nandun na pinaparusahan nila o pinarusahan ng Panginoon sa lake of fire, doon nila maalala lahat ng kanilang mga pinagkagagawa sa buhay. Amen. Kompleto yung kanilang memory doon, yun yung nakakalungkot na parte. Sabi ng isang naglarawan ng kalagayan ng nasa impyerno, andoon yung lugar na nagsisigawan, sumisigaw ng sakit, but there is no compassion. There is no compassion. Okay? Sumisigaw sila nakakaranas sila ng sakit nung hapdi ng katawan nila sa burning fire, pero walang compassion. Can you imagine? Okay? A place that there is no mercy, pero nandun mga kawawa. Okay? Pero tayo, wala na sa isip natin yung anak ko ito, yung gano'n. We are one as like angel. Binanggit ng Panginoon niya sa Matthew. Nung nag-uusap yung sabi ng Panginoon, may dinala sa doon na isang dalaga na isang babae, may asawa, nakapag-asawa siya ng 7. Sabi ng Panginoon, hindi nyo na babasa yung kasulatan. Hindi kayo nagbabasa ng kasulatan. Sabi niya sa mga Pariseo, pagdating sa kaharian ng Diyos, wala na. Wala nang asawa. Wala na. Parang na tayong mga anghel. Pag sinabing angel, wala nang gender yan. Hindi mo identify kung sino lalaki, kung sino babae. Okay? Now, ang sabi dito, yung let us go unto perfection. Kaya ang ating tema, let us go to, kasi sinabi dito, let us go unto perfection. Ayan yung ating tema. We as a Christian, as we believe in God, as we serve in God, as we followers of God, let us go unto perfection. Trabaho ng mga anak ng Diyos yung magpakabanal sa harapan ng Diyos. Hindi kasi kung ikaw ay isang mananampalataya at hindi ka naging matuwid sa harapan ng Panginoon, yes, sad to say, magsasuffer ka ng consequences. Yung pinaggagawa mo sa mundo ito. Sabi niya, ang statement dyan ni Apostol Pedro, sabi niya, mas mabuti pang isa na kaalam ng katotohanan. Yung mga nakakilala na pero katalikod, hindi na sana sila nakakilala ng katotohanan. Gaano po yun? Gaano po kasakit na salita yun? Okay? Parang, sasabihan mo, parang isang hayop ang kalagayan. Yung baboy, sabi niya, pagka pinaliguan mo, paliguan mo ng paliguan niya, babalik pa rin sa putik. Why? Because yung nature niya, gusto niya yung madumi. And at the same time, yung dog, pagka pinakain, pagka yung dog, hindi nagustuhan ng sigmura niya, yung kanyang kinain, iluluwa niya yan. And the dog returned to his own vomit. Binabalikan niya yung kanyang iniluwa. Now, we as a Christian, hindi po pwede po tayong ipares doon sa mga hayop. Hello? Yung mga anak ng Diyos ay espesyal na nilalang ng Panginoon. At hindi po tayo pwedeng i-compare sa mga hayop kung tutuusin. Hindi na natin po pwedeng isalig yung ating pananampalataya sa mga patay na gawa. Yung mga pagsisisi pero patay na gawa. Nagsisi ka, Lord, patawarin mo ako. Nagkasala na naman ako. Pero hindi mo naman ginagawa yung paglilingkod na kumbaga, yung patuloy na maglingkod sa Panginoon, pagsisihan mo, yung mga ginawa mo, hindi mo nagagawin. Wala nang pero-pero. Kasi pero Panginoon. Nahirap eh. Wala nang pero-pero. We
Christian, we must go unto perfection. As what the Lord said, let us go unto perfection. Pag sinabing perfection, ibig sabihin malinis. Kasi yung thousand na mga kaluluwa o mga tao nandun sa harapan ng Panginoon, yung mga nahandun, malilinis yung kanilang mga robe, white raiment. As the Bible declares, white robe, in other words, yung damit na yun yung kanilang mga mabubuting gawa. Hello? Kaya sabi nila, let us go unto perfection. Yung mabubuting gawa, yan yung ihaharap natin sa Panginoon. Okay. Bibilisan natin. Sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 4, verse 8. Finally, brethren, finally, pag sinabi finally, katapos-tapusan. Pag sinabi katapos-tapusan, mag-isip kayo. Ito na yung salita ko. Pakinggan nyo. Sundin ninyo kung maaari lang. Pero walang sinabi ganun si Apostol Pablo. But the word, brethren, finally, brethren, whatsoever things is true. Ano ba yung totoo? Nag-iisip ka ba ng totoo? Nag-iisip ba ako ng totoo? Kayo ba nasa totoo? And that is the question. Okay? Simple said, brethren, whatsoever true. Ano ba yung totoo? Nakakaintindi ba ako ng totoo? Nakakaintindi ba kayo ng totoo? Pag sinabing whatsoever true, gawin ninyo yung tama. Ano ba ang tinuturo ng Diyos na tama? Go unto perfection. Magsipaglinis kayo ng inyong madamit. Through our works, through our mind, through our deeds. Whatsoever things honest, tapat, walang mga anak ng Diyos na sinungaling, ina. At walang mga anak ng Diyos na nagsisinungaling. Ngayon, kung nag-aalinlangan ka sa sarili mo, ipanalangin mo sa Diyos yan, iluhod mo sa Panginoon yan, kung maaari wag mong tigilan ang Panginoon. Kaya kapag kami nananalangin, tama yung sinabi ni Nanay Clara kanina, kasama ko kayo sa panalangin. Yes, kami din kasama namin. And I hope, lahat tayo. Lord, lagi na yung panalangin. Basta sabi ko, Lord, yung aming mga kapatid, pag sinabing kapatid, as a whole church, as a whole, sino ba yung nandito? Sino ba yung kapatid mo sa Panginoon? Hindi mo na, alam naman ng Panginoon, hindi mo na kailangan isa-isa eh. No, pag-isa yan ang kailangan namin. Gawin mo kaming matatag, yung panalangin si Spirit, katatagan ko yan, amen. Panalangin ni Brother Roger, katatagan yung bawat isa, amen. Kung nananalangin kayo at ipinanalangin nyo, yung kami, tayo, magkaroon ng patuloy na supply ng pagkain mula sa Panginoon. Yes, kabusugan ng bawat isa. So why we are worried? Nalala ko sa siya, why we are worried? Bakit ka mag-alala? May nananalangin sa'yo. Mayroong kapatid mo bubuhos ng time para ikaw ipanalangin. Every time na pinapanalangin namin, sabi ko, Lord, yung aming kahapon, galing kami sa Inigan. Nakita naman niyo siguro yung sarap sumakay sa bangka. Free pa. Kapatid ko yung driver. Free. Umaahon kami sa Batis. Hanggang sa, hindi mo na ako vlogger. Hanggang doon sa bahay. Sarap panoodin, inulit-ulit ko. Yung mga nagla-like and share. Wala naman yan nag-share. Bahala kayo. Share naman yun. So, ganda, sarap. Now, ang ano, yung pagdating tapos, nandun, umulit kami. Pagdating sa bahay, anak, marami na bang yung benta? Sabi ko sa mga, wala ka bang dito.
burgera. Bumuhos yung mga taong order. Gusto ko, sino swerte dito sa tindahan? Kayo ba o ako? Palakpakan natin ang Panginoon. I mean, kumbaga, nagkaan mo lang yan, nataon lang siguro, it's a coincidence, no? So, yun mo, may isa. Orderin lahat ng bata, ang dami. May dumarating, order, sige lahat, sabay-sabay ako tuloy na karanta. Praise the Lord. Napakabuti ng Diyos. Pasarado na lang ako, may mag-order pa 6 na hamburger. Kita mo? Grabe. So yun, ipinagpapasalamat natin sa Panginoon. Kaya pagdating sa pagdinig ko sa Panginoon, kung sabihin, pero Panginoon, ang hirap ito. Kung sila kung masarap maglingkod sa Panginoon, bahala ka Panginoon. Alam ko, nananalangin si kapatid, nananalangin ng mga kapatid. Yes! Kalakasan ng bawat isa. Huwag tayong puntaw. Huwag tayong puntaw sa ating puso mga kapatid. Sabi nga niya, Apostol Santiago, yung tao mapag-alinlangan, hindi siya tatanggap. Amen. Kung ikaw mapag-alinlangan ka sa puso mo, totoo naman, hindi ka, kasi double-minded ka eh. Pag ikinulay mo, sabi ni, itong pinagkikatalaban ko sa Marcos, kapag nanagalan ka sa Panginoon, claim nyo. Claim ninyo. Sorry? 11:24 ng Marcos. Pag nanalangin kayo, i-claim ninyo na tinanggap nyo na. Huwag yung kapag nanalangin kayo, pero Panginoon, bakit? No. Kapag sinabi mo, Panginoon, kaya ako, hindi ako natakot eh. Araw-araw nasa paligid yung asawa ko eh. Amen? Araw-araw, umagang-umaga nasa paligid yung asawa ko eh. Mamimili ng aming pagtinda eh. Tayo nyo, napaka-bless ng aming palinda. Araw-araw namimili. Amen? Ang panalangin ko na lang, bro, sabi ko, pagka-alis niya asawa ko, palabas na. Pagkabayan ko yung asawa. Amen? Hindi ko na naman pagkabayan ko. Maya-maya, hindi naman. Wala naman. Glory. All we have to do is just to thank God. Pasalamat tayo sa Panginoon. Kahit man meron siyang ginagawa si Satan, panalo pa rin ang Diyos. Amen. Panalo pa rin ang ating pananampalataya. Maraming scare sa paligid namin, maraming bulong-bulungan. Kaya sasabihan ko, asawa ko, huwag kang maingay. Pag-awain tayo ng tao, tayo pagmumulan ng hindi magandang balita. Hayaan natin. Nandiyan lang yan. Kaya nga sabi nga ng Biblia, sabi sa Ezekiel, even do, even do, I walk to the valley of death. Kahit na makita mo, marami nang patay dyan, marami nang may COVID sa paligid mo, huwag kang matakot. I will fear no evil. Huwag kang matakot. Gawa ng Diablo yan, matakutin yung kanyang ang anak ng Diyos para ang mga anak ng Diyos ay malugmok. Pag sinabing malugmok, manghihina ka, wala ka ng lakas para purihin ang Panginoon. Kaya pag si Haring David nananalangin sa Panginoon, hindi niya nalitan ang this is the day the Lord has made. We will rejoice and we glad in it. And we glad in it. Magagalak ako sa aking loob. Ano ibig sabihin sa aking puso? Natakot siguro ng mga kapatid. Parang 2 minutes. Okay. Whatsoever things are lovely. Alam niyo pag sinabi ito, ibig-ibig. Pag i-define natin yung pag-ibig, ang sinasabi ng Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 13, pag i-define natin yan, yung pag-ibig niyan, wala nang katapusan eh. Talagang napakalawak. Hello? Napakalawak ng pag-ibig. Pero ang ginagawa ng Panginoon ay kailangan turuan ka paano mo unawain yung pag-ibig na itinuturo niya sa iyo. Ang sabi dito, charity suffer
long and sky. Suffer long. Pag sinabi, kailangan magtiis ng hindi lang sandali. Long. Matagal. Kung kailan aabot yung buhay. So mga minamahal, yung kalagayan natin, we as a Christian, today and forever. Okay? Sana yung ginagawa natin, tayo mismo, yung ginagawa natin, yung ating ginagawa, tayo mismo yung tumitibay. Amen. Hindi tumitibay yung ating kapitbahay. Tayo mismo. At sa paggawa natin na tayo tumitibay, na i-apply ng tao sa kanilang buhay yung nakikita nila sa iyo, sa atin. Amen. Baka may iniisip mo, matibay na ako, yung pala, lugmok ka na. Sabihin pa ng kapitbahay mo, Sister, magpakalakas ka. Nandiyan ang Panginoon. Mahiya naman kayo. Amen. Kasabihan ka pa naman hindi mananampalataya, Sister, may Diyos tayo. Huwag kang manghina. Hello? Nakakahiya. Dapat ang mga anak ng Diyos magsasabi sa kanyang kapitbahay, Kapatid, may Diyos kami. Ang Diyos namin, patatatagin ka. Magtiwala ka sa Diyos. May tayong lahat. Habang umaawit si Daddy Rodrigo. Isipin natin ito. Sabi ng Apostol Pablo dito. Whatsoever things are just, whatsoever things are pure, malinis. Pag sinabing just, yung kaganapan. Kaganapan. Ginawa kang ganap ng Diyos. Whatsoever things pure, whatsoever things lovely, whatsoever things are of good report. Huwag kayong maniniwala sa mga sabi-sabi. Good report ang inyong paniwalaan. Mabuting balita, na yung balita na yan, pinatatatag kayo. Yung Diyos na inyong pinaglilingkuran through your brothers and sisters, nakikita ninyo, mga lalakas sila sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi sila chismosa, hindi sila gumagawa ng masama, hindi sila gumagawa ng pangit. Ang ginagawa nila, katotohanan sa Panginoon. Pinalalakas ka, pinalalakas ang mga anak ng Diyos. Hallelujah. Glory. And if there be any praise, think of these things. Pag-isipan ninyo. Mag-isip-isip po daw tayo. Sabi po ng Apostol Pablo, palawakin na natin ang ating isipan. Huwag tayo pero, huwag tayo hindi kaya Diyos, Panginoon. Huwag natin sabihin, Lord, baka hindi ko kaya. Kaya mo yan. Kasama natin ang Diyos. Amen. Amen.